So guys, share ko lang sa inyo yung ating gagawin na upgrade dito sa ating dashcam. Sa mga naka DD5 Z60 po pala na dashcam, no, ito na yung pinakang the best na upgrade, no, kung mag-upgrade kayo. OBD Intelligent Hardware Kit. Para kasi sa akin, gusto ko nakasecure yung kotse ko kahit nasa malayo ako at nakapark yung sasakyan. Actually, ang laman lang naman ito guys ay isang OBD port, ito, and mayroon siyang kasamang hardware kit mismo. Yan. Pero ako syempre gusto ko mas madali lang, so ang pipiliin ko sa dalawa, actually magkasama to eh, mamimili na lang kayo kung anong trip nyo dito, but actually ang gusto ko ito. Ayan. Naka OBD module siya. Actually dito sa mga OBD port natin isinasalpak lang to, tapos ito nakakonect sa cable papunta sa dashcam. Kung ito kasi okay lang naman din to guys, kaya lang medyo mabusisi kasi ito eh, maraming ginagawa sa mga fuse. Pupunta kayo sa fuse ng kotse nyo, tapos ito yung ilalagay nyo, so medyo matrabaho kung hindi nyo alam, lalong lalo na kung beginner kayo or mga new car owner kayo. Medyo hindi ko recommended to, baka magkamali kayo ng ano eh, ng pag-install. Pero ito guys, kung beginner kayo, kahit panoorin nyo lang tong video ko, madali nyo na tong makokonect. Okay, sa mga naka DD5 Z60, ito na ang gagawin natin ngayon. Itatap ko lang to sa OBD port natin dito sa ilalim ng manibela, tapos ito i-connect ko sa line ng dashcam natin. Ang purpose po kasi nito is para maprotektahan yung sasakyan natin habang nakapark. Ito yung tinatawag natin na parking monitoring features or system ng ating dashcam. Alright, pakita ko lang sa inyo guys yung installation para mas madali para sa inyo. Yan guys, if you notice, ito yung ating Mini 2X dashcam, at saka ito yung ating DD5 Z60 dashcam. So mayroon din yan sa likod. So bali 3 channel set yung ating dashcam. So para ma-activate ko yung magandang features ng dashcam natin, so kailangan natin ito. Ito yung kailangan natin. So OBD hardware kit. Yan. So madali lang itong ikabit guys, napakadali. Yung line nito, dito ko siya inilagay. Yan sa ilalim. Ayan o. Dito ko siya inilagay sa ilalim, papunta dito sa filler, dito sa baba. Yan. Hanggang papunta dyan sa ilalim, kasi nandito po sa ilalim ng manibela yung pinakang OBD port natin, which is doon natin to ilalagay. Nandito ko siya pinadaan, papunta dito sa ilalim. So sinuksok ko lang yun dyan kasi nandito po yung ating OBD port. Yan, sa mga naka Toyota Vios, yan, ito po yung OBD port. Sa ibang kotse naman nandun sa part na yan. So basta nandito po lang sa ilalim. Ngayon ito ho ay dito natin siya ilalagay. Okay, kukonek lang natin dito. Yan, ito yung connection niya. Tapos this one lalagay natin dito. Ayan, i-connect ko na. Alright, so ngayon ang gagawin natin, lagay na natin. Ayan, so ganyan lang po siya i-connect. Then yung mga excess na to, pwede nyo itong i-harness ng maayos, tapos suksok nyo lang dito sa ilalim. Yan, pwede nyo itago dyan para hindi nakakalat dito. So itatago yan mamaya. Ayan guys, kung mapapansin nyo, activated na, may power na siya. Okay, so yung parking monitoring nito, setup lang natin. Okay, yan. Tapos ito sa parking. Okay. The vehicle ahead has started moving. Ayan, so enable after vehicle shutdown. So check natin. Yan. Alright. Collision detection. Ayun. So setup nyo na lang dyan. Ako kasi okay na yan para sa akin. Na setup na.
The So, vehicle ayan. ahead has started moving. So activated na po siya guys. Kapag nag-park tayo, so automatic gagana pa rin yung ating dashcam. At wag po kayong mag-alala dahil supported naman yan para hindi malubat yung ating battery. So 24 hours na parking monitoring, kahit nakapark po yung kotse natin, kahit nakapatay yung makina ay gumagana pa rin yung ating dashcam. So monitored pa rin natin siya. Makukuhanan pa rin ng videos, ng mga features, yung mga mangyayaring hindi maganda sa kotse natin. Ito yung pinakamagandang upgrade para sa akin sa dashcam na to.